Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Ito na naman si Kuya Nanding na magbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ang aral. Ang ibabahagi ko ay tungkol sa Ebanghelyo ni San Lucas at dito din ako kukuha ng mga pagninilay. San Lucas chapter 11 verses 37 to 41. Matapos magsalita si Jesus, inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumain sa bahay nito. Pumasok siya at dumulog sa hapag. At nagtaka ang Pariseo nang makitang hindi muna siya naghugas ng kamay bago kumain. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, ugali ninyong linisin ang labas ng inyong mga baso't pinggan, pero nag-uumapaw naman ang kasakiman at kasamaan ng inyong loob. Mga hangal, di ba't ang may gawa ng labas ay siya ring may gawa ng loob? Pero naglilimos lamang kayo at sa akala ninyo'y malinis na ang lahat." Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Munting pagninilay, nung nabasa ko ito at pinagnilayan, nakita ko yung minsan may ugali ang tao na nag-iimbita, pero ang imbitasyon ay para siluin lamang at tingnan ang kanyang ugali. Di ba parang hindi tama, no? Pumasok siya at dumulog sa hapag. So hapag ito, kainan. Pero ang tiningnan noon kaagad ay hindi naghugas ng kamay, no? Kasi isang kaugalian yan sa unang tipan na kapag kumakain, naghuhugas ng kamay, maraming naghuhugas ng yung iba ay naghuhugas ng paa, naghuhugas ng maraming mga ritual. Pero para kay Jesus, ito yung sa intindi ko, nagalit si Jesus, no? Kasi kuminsan ang tao ay nasanay lang sa panlabas na pagpapakita, no? Na hindi tinitingnan kung bago pumunta si Jesus doon, naghugas na muna ng kamay bago siya kumain, no? Ang tiningnan lang ay yung ritual na bago kumakain ang mga Pariseo, naghuhugas muna ng kamay. At ito ay parang isang kaugalian na rin sa ating mga Pilipino ngayon, o ang mga tao, na ang panlabas na anyo ang kalimitang tinitingnan natin sa tao. Kapag maganda siya o maayos, mayroong postura, ang pagtingin natin ay napakaganda at napakalinis. At hindi natin tinitingnan yung panloob, no? Kaya maganda itong pagbasang ito. At muling ipinaalaala ni San Lucas na ang mahalaga sa tao ay panloob
Ang panlabas ay isang pagpapakita lamang ng isang anyo ng pagkatao. Pero ang pinakamahalaga ay kaloob-looban ng tao. Itong kaloob-looban ay nagsasalita ng katotohanan, nagsasalita ito ng dalisay, at nagsasalita ng katarungan. Kasi ang kaloob-looban ng tao, siya ang pinakamahusay na parte ng tao dahil ito yung paninirahan ng Diyos. Kaya minsan ang termino ni Jesus dito, pero naglilimos lamang kayo at sa akala ninyo'y malinis na ang lahat. Diba parang hindi magandang salita ni Jesus. At magandang pagnilayan din ito sa atin minsan kasi mayroong mga tao na naglilimos ay pakitang tao, no? Hindi yung nalilimos pero ang ugali ay maayos. Meron tayong mga tumutulong o mga nag-sponsor sa simbahan na minsan ang ganda-ganda ng mga ibinibigay, ang gaganda ng mga offering, pero ang ugali naman sa mga workers, sa mga kasambahay ay ubod ng dumi. Doon nagmumura, doon nagsasalita ng masama na parang hindi makain ng mga nagtatrabaho. Kaya ito rin yung naging karanasan ko noon na ako ay nagtrabaho sa isang radio technician na merong itong may-ari nito ay sponsor ng isang seminaryo at nagbibigay regularly, pero ang turing sa mga manggagawa ay hindi maganda. Kaya ito yung best example na naranasan ko personally, at ito ay parang magandang balik-balikan ang sinasabi ni Jesus na sana'y kapag malinis ang ating labas at tayo ay nagpapakita ng kalinisan, ganun din ang ating kalooban. So ito ay muling imbitasyon sa atin, kahit sa loob ng pamilya ay ito ay maging kalugod-lugod. So ito po muna si Kuya Nanding, at sana ay maging balanse ang ating kabutihang labas at ating kabutihang loob. Maraming salamat po at maginhawang paglilingkod.